Kapiling ko na nga ngayon si Ms. Maria Lourdes Macapanpan ng International Labor Organization. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Good morning. Apo, ito po isang magandang balita, lalong-lalo na po para sa mga naging biktima ng Super Typhoon Yolanda dahil meron po kayong ina-offer sa kanila na tinatawag na emergency employment. Pakikwento naman po sa atin ito. Actually, for the Typhoon Yolanda victims, ang immediate natin is yung pagkain, tubig, shelter, tapos yung basic healthcare. Pero syempre hindi natin dapat kalimutan na kailangan nilang bumangon, kailangan nila to rebuild their lives. So our organization is pushing for the emergency employment. So ano tong emergency employment? Sabi nga ng gobyerno, maraming nakakalat ngayon mga debris, mga nasirang public and private infrastructures, yung road nasira na rin, yung mga puno, yung mga fishing port. So kailangan natin linisin yung komunidad para to rebuild. At ang emergency employment ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mga taong apektado ng typhoon to have income for the next few days. And ito ay sa pamamagitan ng, paglilinis, pagtulong ng paglinis ng komunidad. Pero dito, hindi natin sinasabing pag-provide lang ng simpleng income. Dapat merong package doon. Dapat may benefits rin sila na social protection, which includes social security, PhilHealth, accident insurance. Tapos dapat may protective gear sila kasi syempre, tatapak sila, may mga amoy sila. So dapat meron silang boots, protective pants, gloves, and goggles kung anong kailangan for the work. Okay, very interesting. At ma'am, ito pong bang emergency employment na to, ano po yung saklaw po nito? Lahat po ba ng mga victims na affected ng Super Typhoon Yolanda, yung atin pong priority dito nga po sa emergency employment na ito? For the immediate response in terms of emergency employment, of course, everybody is affected. So everybody would need work. Because kahit na ikaw ay normal na pumapasok sa opisina at sumasweldo araw-araw, kung sira naman yung gusali mo at napapasukan or sira yung daan para pumasok ka, na-disrupt talaga yung trabaho mo. So wala nang pinipili Kung pag immediate, kung sino may kailangan ng trabaho, sige, bigyan natin ng emergency employment. Pero in the long term, we usually, if available, we coordinate with, which is always available, with DOL and DSWD to select those beneficiaries. And of course, pag available yung local partners, if they're ready na, the communities also help in the selection process. Okay, so nabanggit po ninyo yung DSWD and ito pong Department of Labor and Employment, katuwang sa proyekto pong ito. Oo. Partner namin sila. So, co-chair kami ng ILO ay co-chair ng Livelihood Cluster. Ang chair ay DSWD, of course, in coordination with DOL. Opo. Ito po bang income na tinutukoy ninyo, ma'am? Ano po ba ito? Minimum wage po ba ito? Of course, dapat. Kasi ang sinusulong natin dito, hindi lang basta employment. Dapat decent and safe employment. So, marangal at ligtas na trabaho. So, dapat ina-adapt natin ang minimum wage. At dapat, for example, sa sites nga, merong nurse insights. Tapos meron din orientation sa occupational safety and health, yung social protection benefits na binanggit ko. At syempre, kailangan nga yung mga protective gear. So, package siya. Hindi lang pwedeng isa na income lang, tas wala lahat. Dapat lahat. So, sinabi po ninyo, this is an emergency response. So, ito po ba direkta doon po mismo sa lugar na affected? This is, nai-implement to sa mga disaster risk areas. Our previous implementations of this project is in Typhoon Pablo and Sendong affected areas. So, beyond the Cash for Work program, we also provided skills training. So, ito yung mid to long term. May skills training, so may hands-on site mentoring on construction and carpentry. Kasi ngayon, yun yung kailangan to rebuild the community. Apo. And isa pang katanungan, ma'am, aside from the victims of Super Typhoon Yolanda, I heard na meron pa po kayong ibang gagawing emergency employment? Yes, we are currently, we have initial funds to jumpstart our emergency employment in, of course, the two previous disasters and crisis, which is the Zamboanga crisis and the Bohol earthquake. Apo. Yes. Miss Maria Lourdes, may katanungan po ang ating kasamang si Audrey Gorseta. Audrey?
Ma'am, magandang umaga sa inyo. At sinabi niyo po previously, yung proyektong ito, nagawa niyo sa may Bagyong Pablo at dito sa may Zamboanga. Ngayon po, dito sa may Tacloban, hindi lang sa Tacloban, ang napakalawak po nito. Yes. Paano po ito sisimulan ng inyong ahensya? Right now, ongoing pa ang assessment namin. So, basically, we have employment impact estimates pa lang. Ito yung base sa nire-release ng DSWD. Actually, kahapon ang nire-release ng DSWD, 11.3 affected individuals. So, kinukuha namin doon kung ilan yung percentage ng affected workers, which is around 4.8 million. Nagta-target kami, hindi lang sa Tacloban City dahil alam namin marami ang apektadong area. So right now, magde-deploy na kami ng teams sa 4 regions muna and 4 provinces. That's Palawan, Region 6, in Capiz, and Northern Cebu, and in Leyte to do assessment on the industries na damage, anong occupation at skills ang pwede namin i-offer. Okay. After po ng assessment na to, magkakaroon kayo ng parang job interview or magkakaroon kayo ng mga pagbubukas ng trabaho sa kanila? Hindi ito parang job hiring na pinupost. Ito ay actually ang community ang nagseselect. In partnership with DOL and DSWD, sila ang nagseselect ng beneficiaries. Usually 1 per household. Kasi pag nakapag-offer tayo ng trabaho sa isang member ng household, malaking tulong na po yun para sa kabuhayan nila, para masustain kung ano man kailangan nilang gastusin. At para na makaipon sila kahit konting amount lang. So, para makilala nyo po ito, kailangan nyo rin po ng mga LGUs upang makilala yung mga nangangailangan ng trabaho doon. Opo. Opo. So, ma'am, meron po ba rin kayong partner bukod sa DOLE at DSWD ng mga private organizations? Yes, the ILO, syempre, tripartite kami. We work closely with businesses, employers organization, and workers, yung mga trade unions in the field. But right now, of course, they are also badly affected, but we are coordinating with them. So, ma'am, ano po yung mga benepisyo nila bukod sa, of course, yung sweldo nila? Sabi nyo kanina, kailangan din nila ng mga benepisyo na katulad ng meron ng isang regular na nagtatrabaho. Ano po itong may offer na ito? Kasama doon sinasabi sa income is yung syempre kailangan may social security sila. SSS, PhilHealth, accident insurance. Para just in case may mangyari sa kanila doon, may fallback sila. Hindi sila biglang empty-handed ulit na magsisimula sa wala. And of course, kailangan nga yung sinasabi nating mga protective and safety gears. Iwas na rin po sa kahit anong hazard na pwedeng mangyari sa kanila. Okay, ma'am, babalikan po namin yung panayam ninyo ni Haji Kaaminyo maya-maya po lamang. Okay, salamat muli sa iyo, Dayan. And yung pinag-uusapan po natin kanina, Ms. Makapanpan. At yung sinasabi ko kanina, yung duration po ng work po nila, contractual po ba ito o ilang months po ba yung magiging work po nila? Of course, this is not contractual because bukod nga sa income nila, meron silang benefits. Usually, ang emergency employment will take from 3 to 6 months. And yeah. Ma'am, paano po ba? Ito po ba gagawin po ninyo pagkatapos po ng isinasagawang relief efforts or during? Actually, ang pinupush po namin is emergency employment should start from day 1. Kasi in order for the relief operations to push through, para mangyari yun, syempre kailangan natin na linisin ang paligid, ang debris, tapos ayusin ang mga roads, at malaking tulong ang emergency employment doon sa relief na yun. Pero ma'am, are they ready enough para po sa emergency employment po na ito? Kasi alam naman po natin na medyo meron pa po silang parang mental trauma. So, paano po kaya yan? Emergency employment actually helps the person to cope with crisis. So, in a way, parang binibigyan natin sila ng pag-asa eh. Parang strength, increase ng moral, boost ng moral and self-esteem. So, nabubuhayan sila, nasisiglahan sila na pwede kami, hindi kami walang-wala kasi kumikita kami. So, parang kahit paano ma'am, parang medyo may stress debriefing po tayong isasagawa partially, ano? Oo, dapat part yun. Pero sa health sector yun, I guess. And ma'am, huling mensahe na lamang po para sa ating pong mga kababayan. Yes, the International Labor Organization is working towards pushing for emergency employment ito ay para hindi lang to aid the government in terms of clearing everything and making the community clean, pero ito ay para sa mga kababayan natin na apektado at para tulungan natin sila to cope up with the crisis at bigyan natin sila ng pag-asa.
Isa po yung magandang balita. Maraming salamat po, Ms. Maria Lourdes Makapanpan, ang Thank you Program very much. Officer po ng for Employment Policy and Job Creation of the International Labor Organization. Salamat po, ma'am.